Narito sa inyong harapan ang isang aparato na agad-agad ay magdudulot ng pakiramdam ng deja vu. Kahanga-hanga ang pagkakahawig nito sa lunar module ng Apollo program, yung mismong ginamit ni Neil Armstrong nang unang tumapak siya sa alikabok ng buwan at pumasok sa kasaysayan. Madaling makilala ang disenyo. Malinaw ang pangunahing ideya, pero itong berdeng kulay na ito, para saan ang experimental na pintura? Proteksyon ba ito laban sa kung ano? O baka naman ito ay palatandaan ng isang ganap na ibang kwento, yung mas piniling hindi ipakita. Ang makinang ito ay hindi kailanman naging kaugnayan sa Amerikanong ahensya ng kalawakan. Ito ay isang tagong, halos binurang pahina ng kasaysayan ng Sobyet na kalawakan na wala kang makikitang kahit anong bakas sa mga opisyal na dokumento at ensiklopedya. Isang lihim na sasakyang pangbuwan na naglapit sa Unyong Sobyet sa tagumpay sa tunggalian sa kalawakan. 3 beses pa itong lumampas sa atmosfera. Mas malaki ang layunin nito kaysa sa simpleng pagpapalapag ng isang tao sa ibabaw ng buwan. At lahat ng ito ay nangyari sa ganap na katahimikan. Walang opisyal na ulat, walang publikasyon, ni isang litrato na malayang makikita ng publiko. Ang lihim ay itinago ng mga dekada. Matapos mabuwag ang Unyong Sobyet, doon lang unti-unting lumabas ang mga dokumento mula sa lihim na imbakan. At ang ilan sa mga ito ay nagbibigay ng kilabot sa likod. Iniwanang mga Sobyet na module, natabunan ng alikabok ng buwan, may isang bagay na nakakatakot na naitala ng mga mikropono mismo sa Venus. At ganito ang tunog nito. Anong mga plano ang dapat sanay nagbigay sa Unyong Sobyet nang walang kapantay na pamumuno sa kalawakan? At bakit ang tagumpay ay naging napakalapit ngunit hindi pa rin natupad? Ang ideya na manirahan sa ibang mga planeta ay hindi basta-basta pantasya lamang. Ang mga material sa arkibo ay hindi nag-iiwan ng pagdududa. Totoo ngang balak nilang kolonisahin ang ibang mga mundo. Noong 1961, ipinalabas ang Mahabang Planeta ng Mga Bagyo, isang makulay na siyensyang piksyong pelikula kung saan naglakbay at nagsiyasat sa Venus ang mga Sobyet na mananaliksik. Tuwang-tuwa ang mga manonood at pumapalakpak ng nakatayo ang mga tao sa sinehan. Siyempre, pelikula lang ito, pero heto ang kakaiba. Noon, halos wala ng linaw ang pagitan ng katang-isip at realidad. Puno pa ng pag-asa ang siyentipikong pananaw tungkol sa Venus. Nakikita lang ng mga teleskopyo ang makapal na sapin ng siksik na mga ulap na karamihan ay binubuo ng carbon dioxide. Sa ilalim ng takip na iyon, ayon sa iniisip ng maraming espesyalista, posible raw na may malalawak na mainit-init na karagatan, parang isang dambuhalang carbonated na lawa. Habang nag-aalala ang mga tao sa sinehan para sa mga bida sa pelikula, ang totoong mga Soviet na raketa ay palihim ng inilunsad papunta mismo sa Venus. Noong ika-4 ng Pebrero, 1961, ang unang lubos na lihim na paglulunsad ng kauna-unahang space probe sa mundo na ginawa partikular para sa pag-aaral ng Venus. Hindi ito nakalabas sa interplanetary trajectory. Pumalya ang mga makina ng ikalawang yugto. Kabiguan, walang duda. Gayunpaman, ang opisyal na bersyon ay napakatahimik. Isinagawa raw ang mga pagsubok ng mabigat na satellite. Walang binanggit tungkol sa Venus, wala ring pahiwatig ng pagkabigo. Pagkalipas ng 1 linggo, nagkaroon ng ikalawang paglulunsad na naging maayos. Ito mismo ang tinawag na unang interplanetaryong misyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Venera 1 ay dumaan sa malapit sa planeta noong Mayo 1961. Opisyal, walang anumang impormasyon, ang mga antena ay sobrang uminit at tumigil sa paggana. Hindi opisyal, tanging hula na lang ang natitira. Kasunod nito ay ang Venera 2 at Venera 3. Isang aparato ang tuluyang tumigil habang ang isa ay unang kagamitan sa mundo na nakapasok sa atmosfera ng ibang planeta. At muli, ganap na pananahimik, sobrang init at pagkawala ng lahat ng datos. Pero hindi tumitigil ang programa.
patuloy pa ring nabubuhay ang pangarap. Isang araw, dapat iwinagayway ang pulang bandila sa isang banyagang planeta. Taong 1,968, Venera 4 opisyal na ulat. Maraming mahahalagang datos ang nakuha. Gayunpaman, maingat na nagmamasid ang mga Amerikano. Naitala ng Mariner 5 probe na ang landing module ay hindi nagsimulang magpreno. Basta na lang ito nasunog sa itaas na bahagi ng atmosfera. Doon, lumabas ang buong katotohanan sa lahat ng kalupitan nito. 77% ng atmosfera ng Venus ay carbon dioxide at ang presyon sa ibabaw nito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa Earth. Ang paraisong akala natin naging impyernong puno ng asido at init. Ang mga bagong aparato na Venus 5 at Venus 6 ay nilagyan ng pinakamalalakas na kapsula. Umasa silang aabot sa lupa, ngunit noong Mayo 1969 nagsimulang magpakita ang mga instrumento ng nakakabaliw na mga datos. 320 degrees Celsius, 26 na atmosfera at mga ulap ng puro sulfuric acid. Nasira ang dalawang pababang aparato sa taas na halos 20 kilometro. Nagkatugma ang datos mula sa dalawang probe sa kondisyon ng Venus, kaya nawala ang pagdududa. Tuluyang winasak ng Venus ang mga ilusyon, ngunit nananatili pa rin ang pagnanais na patunayan ang sarili. Habang winawasak ng Venus ang mga pag-asa, napunta naman ang atensyon sa buwan. Ito ay naging mas makatotohanang layunin at mas mahalaga pa, mas makabuluhan sa simbolikong paraan. Setyembre 1959 ang Zond Luna 2 ay nakarating sa ibabaw ng buwan, ang satellite ng daigdig. Ito na ang ika-6 na pagtatangka. 5 sa mga nauna ay nabigo at maingat na itinago mula sa publiko. Hayagang ipinahayag ng pamunuan ng Soviet na susunod na ang mga misyon na may tao at magkakaroon ng mga permanenteng base sa hinaharap. Nagsimulang mag-alala ng husto ang mga siyentipiko noong panahong iyon. Ang proyektong Horizon ay isang ganap na istasyong militar sa buwan, 150 taon ng mga paglulunsad. $6 na bilyong na halaga ng mga teknolohiya na hindi pa umiiral noon. Mabilis na napagpasyahan ng mga inhinyero ng National Aeronautics and Space Administration na hindi ito maisa sa katuparan. Noong 1962, inihayag ni John Kennedy ang isang mas simple at realistiko na layunin, ang magpadala ng tao sa buwan sa mga susunod na taon. Mapait na kabalintunaan ng tadhana. Noong panahong iyon, wala pang aprobadong kumpletong lunar na programa ang Unyong Sobyet. Ang pagbuo ng permanenteng base ay ipinagkatiwala kay Vladimir Barmen. Ang kanyang konsepto ay sabay na simple at revolusyonaryo. Itago ang lahat sa ilalim ng lupa. Ang lunar regolith ang pinakamahusay na natural na panangga laban sa radyasyon at micrometeorites. Ang prinsipyong ito ang aktibong pinag-uusapan ngayon para sa mga unang kolonya sa Mars sa ilalim ng lupa, mga tirahan, mga greenhouse na may artipisyal na ilaw, kusina, lugar para sa ehersisyo, at mga kumpletong siyentipikong laboratorio. Ang nuclear reactor ay inilagay sa ibabaw upang mabawasan ang mga panganib. Ang base ay tinawag ng Di Formal na Barmingrad, isang lungsod na ipinangalan sa tagapagtatag nito. Mayroong mula 5 hanggang 13 na permanenteng residente. Ang supply ay dinadala sa regular na biyahe ng mabigat na raketang N1. Tunay na lungsod sa buwan. Pero noong Hulyo 1969 na una ang mga Amerikano sa lahat. Si Sergei Korolev ay ilang taon nang pumanaw. Ang raketang N1 ay nabigo sa lahat ng 4 na pagsubok na paglulunsad. Tila wala ng pag-asa ang proyekto, nagpasya ang Venus na bumawi. Taong 1970 inilunsad ang Venera 7. Ang kapsula ay gawa sa titan at espesyal na keramika. May tinatayang tibay na hanggang 180 atmospheres, hindi kinaya ng parachute at natunaw. Bumagsak ang aparato nang walang kontrol pero nakaligtas pa rin at gumana ng 25 minuto. Sa ibabaw ng ibang planeta, 71 atmospheres 476 degrees Celsius ang temperatura. Ang impyerno ay nagkaroon ng tiyak na mga parametro. Taong 1976 ang Venera 9 at Venera 10 ay nagpadala ng mga unang larawan sa kasaysayan ng ibabaw ng ibang mundo, mga bato, monochrome na bangungot, pero ito ay isang malaking tagumpay. Taong 1983, Venera 13 at Venera 14.
Ngayon, may mga makukulay ng larawan at audio recording. Pakinggan ninyo. Ganito humihinga at umuugong ang ibabaw ng impyerno, mababang ugong ng hangin, paminsan-minsang kidlat sa mga ulap na puno ng asido. Kasabay nito, may isa pang mas lihim na linya ng trabaho, ang mga orbital na istasyon ng seryeng almas. Sa mga opisyal na dokumento, tinatawag silang mga siyentipikong laboratorio, pero sa realidad, mga platapormang militar ang mga ito. Noong 1975, isa sa mga ito ang nagpaputok ng automatikong baril na may kalibreng 14.5 mmB mismo sa orbit. Kalaunan, lumitaw ang gumaganang prototype ng laser na baril, isang sandata na kayang sirain ang optika ng kalabang satellite nang hindi na kailangang lumabas sa bukas na kalawakan. Ang kalawakan ay naging entablado ng posibleng labanan, ngunit hindi nakasabay ang Unyong Sobyet sa bilis. Sa simula ng 2026 aktibong itinataguyod ng National Aeronautics and Space Administration ang programang Artemis. Inaasahan na ang pagbabalik ng tao sa buwan ay mangyayari na sa mga susunod na taon. Bumabalik din sa usapan ang Venus at ilang bagong misyon ay kasalukuyang ginagawa at natitira pa. May isang tanong na nananatiling bumabagabag. Paano kung isang araw, sa gitna ng tahimik na mga bunganga ng buwan, o sa gitna ng nagbabagang, nakalalasong mga kapatagan ng Venus, makakatagpo kaya tayo ng mga naiwan mula sa pinakalihim na proyektong Sobyet? Sa mga guho ng mga module, sa mga bakas ng mga aparato, sa mga bagay na sanay naging simula ng bagong panahon. Ano kaya ang matatagpuan natin doon pagkalipas ng 50 taon?